Ayaw maligtasan niya yung kanyang mga kababayan. Talagang dinibdib yung galit mga kababayan sa ating administrasyon at sa kanyang mga kasama sa Kongres. Hindi na iniisip na yung batas ay makakatulong kahit sa kanyang mga constituents. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Masama ang loob ni Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel. Nagmamaktol. Bakit andyan, Mr. Maravillas? Binakbakan kasi siya ng binakbakan ng mga critics sa sistema ng kanyang pag-preside sa Senate Subcommittee hearing ng War on Drugs. Kasama tayo sa bumanat. Malayo man talaga kasi yung sistema ng pag-preside ni Coco Pimentel. Lousy. Ngayon, sabi ni Coco Pimentel, inimanan niya natin mapiplease yung lahat. Cannot please everybody. Pimentel shrugs off criticism of drug war probe. May comparison na kasi, Senator Coco. Kaya ganon, kitang-kita yung diferensya. Pinabuelo ninyo na magmura si Digong. Talagang babanatan kayo ng ating mga mamamayang Pilipino. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang full story kasi may mga pahayag yung dating IBP President po, Integrated Bar of the Philippines. Sabi po, file na niya ninyo ng asunto. Itong si Digong, ano pang hinihintay ninyo? Tama. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Kung naririnig po ninyo, medyo maingay, bumabagsak po yung malakas na ulan dito sa amin. Papasok kasi po yung sa ating par, papasok yung bagong LPA. Tapos may tropical depression na binabantayan po yung ating pag-asa. Ngayon, balikan natin yung ating kwento. Bakit niya kasi Mr. Maravillas di pa sampahan ng kaso itong si Digong at mga kasabwat. Maingat po yung ating mga agencies, yung ating gobyerno sa pagsasampa ng kaso. Kasi kailangan yung case bid po sigurado. Pag wala pong malakas na ebidensya, sayang lang po ng isasampang kaso. Mapapaya niyan yung ating yung ating gobyerno. Kailangan solid case yung isasampa po. Na pag isinailalim sa trial si Digong, sigurado pong convicted. Hindi yung tulad ng kaso po
na pinail ni Digong kay Dilima. Gawa-gawa lang po yung kaso. Ayon. Sa bagay, ang objective man lang po ni Digong noon, at least makulong si Dilima. Personal vengeance. Gusto lang gumanti, mga kababayan. Walang ganong agenda yung ating gobyerno. Kumbaga, ang objective dito, mga kababayan, is all about justice. Hostisya para doon sa mga nabiktima ng AJK, Tukhang. So ito ngayon yung sabi ng dating IBP President. Dapat na niya mag-build na ng kaso ang gobyerno at saka yung Commission on Human Rights laban kay Digong. Malinaw niya yung inamin ni Digong. Malinaw na malinaw during the Senate hearing. Malinaw man talaga po. Ang malabo lang kay Bato. Kasi sa paniwala po ni Bato, joke man lang niya yon. Kasi sabit siya. Normal, mga kababayan, yung reaksyon ni Bato. Nilaglag siya ni Digong. Hindi niya inaasahan na yung Senate investigation na sila yung sponsor ni Bongo, doon sila mapapahama. Yun mismo yung bumitag sa kanila. Sila yung naglagay ng bitag. Sila yung nabitag. Nabitag sa sariling bitag, nahuli sa sariling bibig. So sabi po ni dating IBP President Domingo Cayosa, his admission niya was very clear. Kasi sinabi ni Digong na he assumes full legal responsibility sa kanyang campaign against illegal drugs. At inamin niya na nag-maintain siya ng isang death squad in Davao City. Tinuro mismo si Bato. Lahat ng iniran na kasama, tinuro. Lahatan niya yan. Lahat sila death squad. So, napakalinaw po. The former president also confirmed he instructed police to encourage drug suspects to resist arrest, thus allowing officers to kill them and avoid the long process of prosecution. Napakalinaw yung sinabi ni Digong. Sinabi ko niya sa kanila na udyukan yung mga suspects na dumaban para may rason na i-execute, mga kababayan. I-kill para wala ng prosecution. Huwag nang paratingin pa sa husgado. Sentensyado agad. Ganon yung sinabi ni Digong. Napakalinaw. Kaya sabi po ni Cayosa, what we need now is for the police, the NBI, the DOJ, and the CHR to cooperate in building a case against Duterte. Actually, sinisimula na ng PNP. Nagpalabas na ng statement po si General Marbil. Simulan doon sa revelasyon, pag-amin ni Digong of the existence of the death squad, Davao death squad. Yan sabi po ni Cayosa, telling the police to make a suspect fight back so they can be shot. How can that be a joke? How can murder or AJ case be a joke? We can understand an isolated case, but 6,000 to 30,000 killed for fighting back? Correct. Igaya nga po, inahanap, yun ang tanong. Kung nanlaban po, nasaan yung mga weapons? Yung mga baril na ginamit ng mga na-EJK sa panlalaban po. Kailangan maipresent yun. Yun ang kakalkalin, mga kababayan, ng ating mga authorities ngayon. At sigurado, hindi maipipresent ng PNP ang more than 6,000 na baril. Kasi wala mang ganon. Doon mapipin down, mga kababayan, si Digong, si Bato, damay pati si Bongo. O ngayon, sa banat ng mga critics po, hindi nagustuhan kasi yung proceedings. Kasi napakalawsi ng proceedings ni Coco Pimentel. Hindi man anya natin mapiplease yung lahat. Dumipinsa si Coco Pimentel. Pero salamat pa rin, mga kababayan, kahit lousy yung proceedings. Hindi lang lousy yung proceedings, yun pa nga lang, mga kababayan, na pag-allow kay Bato at kay Bongo na mag-participate. Dati nang mali
But nevertheless, naging favorable pa rin sa ating mga mamamayang Pilipino, into the victims lalo na ng AJK, yung kinahinatnan ng hearing. Kasi nga po, umamin si Digong matapos nakiskisin yung ego ng dating Pangulo ni Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros po yung nakapaamin. Pinikon lang po si Digong. Ayon, biglang sumabog. Sumabog yung bibig. Nagbuga ng apoy. Napaamin tuloy. Naituro pati si Bato. You cannot please everybody niya. Saka hindi yun ang misyon ng chairman, sabi po ni Pimentel. Paliwanag niya na binigyan ng leeway. Duterte was only given the limelight because the other key witnesses in the alleged drug war system, sina retired police colonel Royina Garma at saka si resigned National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, failed to attend, sabi ni Pimentel. And they were summoned to attend the next hearing. Ang primary focus niya, ang testigo na posibleng hindi na bumalik. So binigyan natin siya ng focus. Kung nakuha niya ang limelight, so be it, sabi ni Pimentel. At least the subcommittee, by giving Duterte too much leeway, obtained his explosive admission that he has a death squad composed of gangsters to kill drug suspects in Davao. Okay na yun sa amin. Maganda nga na pinadaldal mo ng pinadaldal si, inayaan mong magyabang ng magyabang. Ayun, nahuli sa bibig. Di ba? Pimentel promised to make the records of the drug war investigation public, even to the International Criminal Court, investigating Duterte for crimes against humanity. Di maganda kung ganon. So kailangan na siguro umaksyon na yung mga taga-ICC, mag-request na kayo ng official records. Isi-certify daw ni Coco Pimentel. Ito, sabi niya, ang dami nating materials ngayon, testimonial evidence. Sabi ko nga, sa mga interesado, gamitin ninyo ang records ng subcommittee, open sa lahat. Ang may gustong humingi ng certified true copy, bibigyan ka dapat. Actually, nasabihan ako na mag-release kami ng transcript sa media. Kung may organization na gustong kumuha ng certified true copy, anda ang subcommittee at mother committee at senate na magbigay. O di, okay na pala. Request na po kayo ng official records, true copy ng transcript. Yung si Atty. Conti po, saka si Colmenares, humingi na po kayo ng kopya. Then, padala na ninyo sa ICC para may records na sila. Kasi habang tumatagal na hindi pa po kinakaladkad si Digong, lumulobo lalo yung yabang. Pinagtatawanan kayo. Pati ng mga minions niya, tinutuya yung mga grupo na sumusuporta dito sa pag-file ng kaso, sumusuporta dito sa mga victims ng EJK. So wag na ninyo pong patagalin. Although kailangan maingat tayo, hindi man dapat siya minamadali, pero wag naman ninyong patagalin masyado. Kasi justice delayed, justice denied. Di ba? O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita kasi may isang batas na mag-establish po ng mga evacuation center sa lahat ng municipalities. Si Pulong lang po, mga kababayan sa Congress, ang ayaw pumirma. Hindi sumuporta. Ayaw maligtasan niya yung kanyang mga kababayan. Talagang dinibdib yung galit, mga kababayan, sa ating administrasyon at sa kanyang mga kasama sa Congress. Hindi na iniisip na yung batas ay makakatulong kahit sa kanyang mga constituents. Yan ayaw maligtas ang mga Pinoy. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte was the sole member of the House of Representatives to vote against. Nagboto pala siyang kontra against the Ligtas Pinoy Centers Act
a landmark bill soon to be signed into law. Siya lang yung ayaw maligtas. Ayan Pulong, cast soul, no. No vote against proposed Ligtas Pinoy Centers Act. The act mandates the establishment of storm resilient, fully equipped evacuation centers. Napakaganda po. Across all cities and municipalities to provide safe havens to Filipinos during natural disasters. House Deputy Majority Leader and PBA Party List Representatives Migs Nograles, who is challenging Duterte in the upcoming 2025 elections, voted in favor of the legislation and is one of its principal authors. Kaya naman pala niya Mr. Maravillas kasi yung kalaban niya, principal sponsor. Nadamay yung mga mamamayan. Lalong magagalit yung mga constituents ni Pulong. Magmi-mix Nograles na lang sila. Kasi pinipersonal ang lahat. Wala bang personal dyan mga kababayan? Kung dapat, kahit galit ka dun sa author, kung hindi mo talaga, masakit sa loob mo ang sumuporta, nag-abstain ka na lang. Di ba? Kaysa you vote against. Mas matindi yun. You vote against. Nag-abstain ka na lang. Kasi yung kalaban ko, yung sponsor niya, abstain na lang ako. Talagang nag-register siya ng no. Sabi dyan, the bill widely supported in both legislative chambers, so no opposing votes in the Senate, and is expected to be signed by President Ferdinand Marcos Jr. in the coming days. Ito po, lalo pa lang, hindi lang pala dahil kay Migs, kaya nag-no vote si Romualdez, si Pulong sa batas. Ang mismong author pala, principal author, si Martin Romualdez. Sabi dito, House Speaker Martin Romualdez announced that President Ferdinand Marcos Jr. is expected to sign the Ligtas Pinoy Centers Act, a landmark bill establishing a nationwide network of permanent storm-resilient evacuation centers. The proposed law, championed by Romualdez, kita mo na, and fellow lawmakers, mandates fully equipped and disaster-ready centers in every city and municipality. The legislation aims to provide secure havens for Filipinos as climate-driven calamities intensify. In a statement on Sunday, Romualdez described the act as a life-saving shield for families facing extreme weather, underscoring the government's commitment to safety. This act sends a clear message to every Filipino in times of crisis. Your safety and dignity are our priority. Napakagandang batas sa mga kababayan. Kaligtasan ng bawat Filipino. Bumotong no si Pulong. Ayaw niyang maligtas yung mga kababayan niya. Buti naman siya. Maganda yung bahay niya. Ligtas yung kanyang bahay. Paano naman yung kanyang mga constituents? Hindi man lang siya sumuporta. You see? Talagang pinagdiliman na po ng pag-iisip si Pulong, nawala na sa rason para yung kanyang kapatid na si Inday. Pari-pareho sila mga kababayan, pinag-iwanan na ng katinuan. Tama ba? In the House of Representatives, only Davao City 1st District, nag-iisa lang siya. Representative Paulo Duterte cast a no vote against House Bill number 7354, while in the Senate, no senator voted against Senate Bill 2451. Kahit yung mga kaalyado nila, ibig sabihin, pati si Bato, si Bongo, hindi kinontra. Kasi dapat walang politika po sa liligtas sa ating mga kababayan. Panahon ng disaster, dapat walang politika. Pinopolitika ni Pulong, kasi ang author po pala nito, si Romualdez, at co-author, isa sa mga author, si Migs. Kalaban niya, mga kababayan sa distrito. Lalo siyang
aayawan ng kanyang mga kababayan. Kasi hindi na po nagiging reasonable, irrational na magdesisyon ito pong si Pulong dahil sa galit niya sa mga Romualdez at sa ating administrasyon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.